Bida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Pag-usapan po natin, ito hong magkaibang endorsement po mga kabida, ni Vice President Sara Duterte at ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Kung maalala po ninyo mga kabida, ito hong si VP Sara, in-endorse po niya ito hong si Senator Amy Marcos at ito hong si Congresswoman Camille Villar, Kamakailan lang po ito mga kabida. Maraming ang na-shock dito ho sa hakbang po ng Vice Presidente, lalong-lalo na po sa case po ni Senator Amy Marcos. Dami hong tumutol po mga kabida, umalma mula sa mga supporters pa ng mga Dutertes dahil hindi ho lubos akalain po nila na magagawa po ni VP Sara yung endorsement po sa kapatid po ng Presidente po ng Pilipinas na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Alam naman po natin kung gaano ho katindi yung galit po ng mga supporters po ng mga Duterte kay PBBM dahil ho sa kaniyang ginawa po mga kabida sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at pagsuko po sa kanya mga kabida doon po sa International Criminal Court. At hindi lang po yan, marami pong mga bagay po na kung saan po ay posible hong may kinalaman po ito hong si PBBM, lalong-lalo na po ito hong impeachment po ni Vice President Sara Duterte diyan po sa House of Representatives po mga kabida So, nalilito po sila ngayon kasi ito hong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte po mga kabida, batay po dun po sa announcement ni Congressman Paulo Duterte, inendorso po niya ngayon ito hong si former Senator Gringo Honasan at ito hong si dating Colonel Ariel Quirubin, mga kabida. Kasi alam naman po natin meron pong dalawang bakante po sa PDP laban po mga kabida, ito hong mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang inakala po natin na ang pupuno po dito mga kabida, ito hong si Congressman Camille Villar at ito hong si Amy Marcos, matapos pong inendorso po ni VP Sara. Subalit, na-shock po tayo mga kabida nung nakarang araw po, matapos pong naglabas po ng kanya hong statement ito hong si Congressman Pulong mula sa detention cell mismo mga kabida ni dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands, Hinarap niya yung mga reporters po doon sa labas po ng ICC at yun po, inanonsyo na ang inendorso po ni Digong ito hong si former Senator Honasan at si Ariel Quirubin. At dito nagtatanong yung mga Duterte supporters, kanino ba sila susunod? Doon po kay Sara Duterte o kay dating Pangulong Rodrigo Duterte po mga kabida? Kasi nga, nalilito nga sila Okay? Kumbaga, nasa 14 senatorial bets yung kanilang inendorso ng mga Duterte po, Dalawa po kay Vice President Sara at dalawa po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, sino ang susundin po, ng mga supporters po ngayon? Ng mga Dutertes po mga kabida? Ito hong mga DDS. Okay? Yung inendorso po, ni VP Sara na si Amy at saka si Camille, or ito hong inendorso po ngayon ni dating Pangulong Duterte na si Honasan at saka si Quirubin. Okay? Ito ang aking basa po dito mga kabida. Although magkaiba po yung endorsement po mga kabida ng dalawang personality, ito hong si VP Sara at saka ito hong si Digong. Pero nagdedepende pa rin yan sa mga supporters po at ng taong bayan kung sino yung pipiliin po nila para dumagdag po doon sa Magic 12. Okay? Considering meron lang pong 10 mga kandidato, ito hong PDP laban, mga kabida, originally endorsed by former President Rodrigo Roa Duterte. Okay? Kung maalala po ninyo mga kabida, noong 2019, okay? Election po ng 2019 po, meron pong inendorso ito hong si Digong, Okay? 17 senatorial bets yung kanya hong inendorso. 'Di ba? 17 senatorial bets yun. Kung saan po 12 lang po ang kukunin po doon mga kabida,
So, ibig sabihin po dito is, bahala na kayo kahit ilang mga kandidato po na i-endorso po ni Pangulong Rodrigo Duterte o di kaya ni Vice President Sara Duterte. 12 kandidato lang po ang pipiliin po ninyo doon. Okay? Parang lalabas po dyan na may the best man win. Okay? The best among the rest. Alright? Sa 14 senatorial bets na inendorso po ng mga Dutertes po, mga kabida, combined, Sara at saka itoong si Digong, bahala na po yung mga supporters po ng mga Duterte at lahat po ng mga kababayan po nating mga Pilipino kung sino yung kanilang pipiliin. Maliban po dun sa 10 mga kandidato, ano? Okay? Ng PDP Laban, okay na po yun. Walang problema po tayo dun, ano? Dito na lang po tayo magkakatalo sa natitirang slots, 2 slots po, ano? Okay? Now, depende na po sa kanila. Yun yung basa ko po, ha? Yun yung interpretasyon ko po, ano? Safe na po yung 10. Okay? Kailangang iboto yung 10, ano? 10 mga senatorial bets ng PDP Laban. Pero dito ho sa 4 na mga kandidatong natira, both endorsed by the former President and Vice President Sara Duterte, depende na po yan sa mga tao, sa mga supporters po ng mga Duterte, kung sino yung ipupuno nila doon po sa natitirang 2 slots. Okay? So it's up to them. Hindi ho sila nangingialam dyan. Basta meron pong 4 na inendorso ito hong mga Duterte. Okay? May the best men win. Okay? May the best candidates win. Yun yung malinaw na statement, mga kabida, sa endorsement na ginawa ho. Kahit ho magkaiba po, mga kabida, pero depende po yon sa mga tao kung sino yung pipiliin po nila para makumpleto po itong Magic 12 po ng opposition. So yun po, walang away, wala hong kumbaga conflict doon. Okay? Iba kasi yung si Sara at saka iba din si Digong. Wala hong conflict, walang away po dito, ano? Okay? Kumbaga, inilatag lang po nila ito hong mga potential candidates na pwede hong idagdag dito ho sa 10 para makumpleto po itong Magic 12 po, mga kabida ng opposition. Okay, meron pong 4. Okay, Amy Marcos, Camille Villar, ito hong si Gringo Honasan at saka ito hong si Ariel Quirobin. Okay, depende na po yan sa mga tao, sa mga supporters ng mga Duterte kung sino ang pipiliin nila na 2 kandidato para ho makumpleto po itong Magic 12 po ng opposition. Yun yung pagkakaintindi ko po, mga kabida. No? Kasi ho, ginawa kong pattern yung 2019 elections kung saan po, yun nga, nag-endorso po itong si Digong ng 17 senatorial candidates. So, ibig sabihin, yung 5 po doon, mga kabida, ay out na po, ano? Okay? Kasi ho, 12 yung kinakailangan po dyan sa Senado. So, since 17 po yung lahat pong mga kandidato ho sa pagkasenador ang inendorso po ni Digong, 12 lang po ang pipiliin doon. At it's up to the people kung sino yung pipiliin po nila doon para papasok ko doon sa Magic 12. Ganun po yung nangyari po ngayon, mga kabida, ni Digong at saka ni Sara. Wala ho silang away. Linawin po natin, hindi ho sila magkaaway. Wala hong conflict doon po sa kanilang endorsement. Kumbaga, ibinibigay na po nila sa mga tao kung sino ang pipiliin nila. Kasi pareho sila mga potential candidates at pareho po sila the same yung direction po nila, mga kabida. Kung ano yung mindset po ni Pangulong Duterte at ni VP Sara, yun din yung nakikita po ng mga Dutertes doon po sa 4 na mga kandidato. Ano? Magkapareho po sila ng mindset, wavelength, at saka direksyon. So since magkapareho pong 4, mga kabida, pareho po silang inendorso. Okay? Yun nga lang, depende na po yan sa mga tao kung sino ang pipiliin nila, kung sino yung 2 maswerteng kandidato na ipupuno doon po sa 10 mga kandidato po ng PDP Laban. Malinaw po ba yun? Diba? Para sa akin, malinaw po yun, mga kabida. Okay? Yun yung interpretasyon ko, ano po. Alright?
Para po sa inyo, ano po ang interpretasyon po nyo dito ho sa magkaibang endorsement po ni VP Sara at saka ni dating Pangulong Duterte?